Pasigaw naman na sinabi ng hangal sa ating bida. Paano daw nito maihahambing ang masamang life jade na basura sa kanya? Pareho lang daw sila ni Yuanwu na walang kwentang basurang nilalang. Ganito ba daw talaga siya na kawalang muwang? Sumagot naman si Jiang Chen. Paano daw nito na may kukumpara ang nakaraan daw ni Yuanwu dahil wala na ito? Pinalandakan pa ng ating bida na mas malakas pa si Yuanwu kaysa sa kanya, dagdag pa nito. Ikaw ang walang muwang, at isa ka lang na walang kwenta, dapat ipinutok na lang daw siya sa kumot ng kanyang ama. Sinabihan ni Jiang Chen si Xiao Jio na basagin daw nito ang life jade protector niya, agad naman sumugod ito at nagpalabas ito ng kanyang aura at naghanda ng isang pag-atake. At nang nakalapit na ito ay pinagsusuntok nito ang life jade protector ng hangal at wala nang nagawa pa si Xiao Bihan kundi dumipensa. Nagsaad naman si Jiang Chen. Ang sword energy protection daw ng hangal na ito ay hindi daw niya inaasahan na magiging ganito ang kakayahan nito. Subalit biglang umatake ang ferocious beast at naantala naman si Xiao Jio sa kanyang pag-atake. Ngunit nagsaad ang ating bida, nagising na rin daw ang mabangis na hayop, wala na daw ibang magawa kundi gamitin daw nito ang kanyang buong kapangyarihan, agad naman nito inilabas ang kanyang poison mist dragon, kinaagnasan ang enerhiya ng espada ng hangal na si Xiao Bihan. Ay e-cover daw ni Little Nine ito. Ang kanyang mga batang insekto, narito na daw ang ferocious beast unang dumating, unang maglingkod. Agad naman nitong inatake ang ferocious beast ng kanyang poison mist dragon. Wala naman magawa ang hangal at napamura na lang ito sa kanyang kalagayan dahil hindi daw ito makarelease ng attack dahil sa kanyang life jade protector, ngunit pinagtawanan naman siya ni Xiao Jio ng nakakaloko. Ilang sandali lamang at makikita natin na tinamaan ang ferocious beast at ito'y namete sa ataking yun. Subalit patuloy naman na inaatake ni Little Nine ang life jade protector ng hangal. Sambit ng ating bida habang ito'y nanonyad. Mukhang iba talaga daw ang pakikitungo nitong si Xiao Zhengguo sa kanyang apo. Ang hangal na si Xiao Bihan ng kanyang life jade protector ay talagang mas matibay daw kaysa kay Yuanwu. Ngunit gaano man daw ito katibay, ilang oras na lang bago daw ito at madudurog na ni Little Nine. Halimbawa kung ito ay tumagal ng 3 segundo sa nakaraan, ito ay aabutin ng hindi hihigit sa 3 minuto ngayon. Sa patuloy na pagsuntok ni Xiao Jio ay makikita naman natin ang resulta na nagkaroon na ito ng bitik, at kinakabahan naman ang hangal at pinagpapawisan. Ngunit sa kabilang banda, habang nanunood ang Vice Commander na si Yang Guang sa screen, nagsaad naman ito. Masama daw ito, mukha daw dahado ngayon ang hangal na si Xiao Bihan, at hinarang pa daw ni Jiang Chen ang kanilang view, dahil sa ginawa nilang shield, si Xiao Bihan ay nasa panganib. Sinabihan naman nito si Fang Chengyuan, na suriin ang kanyang mental na espiritu, kung may mali ay mag-teleport ito sa kanila kaagad. Sumang-ayon naman ito at agad nitong ginawa ang utos ng Vice Commander. Ang lalaking ito ay isang space type. 4th Transfer Grandmasters Fang Chengyuan, nagsaad naman ng Heavenly Blade King. Ano ito? Ang Zhengguo's grandson ay hindi ito pwedeng masugatan at masaktan, o patayin. Subalit sumagot naman ang Vice Commander at sarkastiko nitong sinabi, Senior Gu, paano daw kung nasugatan talaga siya, o namatay talaga siya, handa ka bang makipagdigma kay Xiao Zhengguo? Alam ba nito ng Jiangnan Zone's Commander 1? Subalit hindi naman nakasagot ang Heavenly Blade King sa sinabi ng kanyang Vice Commander. At dagdag pa nito, bagamat nagbigay man daw ito ng utos na ipagbawal ang anumang impormasyon sa loob ng Changzhou Camp na lumabas, kapag natapos na ang kampo, palaging malalaman at malalaman ito ng buong mundo. Nag-isip naman ang Heavenly Blade King at napahawak ito sa kanyang pisngi, sambit nito. Ang mga kakayahan daw ni Xiao Bihan ay itinuturing na cream of the crop, at malabo daw na mapapatay siya ni Jiang Chen, at kung ano pa daw ang sinusubukang gawin ng ating bida, na hinarangan daw nito ang kanilang pananaw na gamit ang spell na barrier. Sa kabilang banda, makikita natin na pabagsak na ang ferocious beast, ang hayop daw na ito ay maaaring malakas, ngunit hindi daw ito match sa kanyang mga insekto, natuwa naman si Xiao Jio. Dahil umipekto na ang kanyang ginagawang pag-atake, subalit nakaramdam ng kaba ang hangal, at hindi ito makapaniwala na ang kanyang life jade protector ay unti-unti nang nawawasak. Nagsaad naman ang ating bida, na hindi na daw magtatagal kanyang life jade protector, ilang sandali na lang daw, subalit biglang napatigil ang ating bida, matapos marinig nito ang boses ng isang nilalang na si Fang Chengyuan at sambit pa nito.
Bata, huwag daw ito lumampas sa overboard at huwag na daw nito ipilit pa ang kanyang ginagawa at paparating na daw ang katulad niyang Space-type Grandmaster. Agad naman nitong tinawag si Xiao Jio at pinapatigil nito at umatras. Ngunit nagdalawang isip naman ito, kaya't mas pinili na lang niya na tapusin si Xiao Bihan. Ang Space-type Grandmaster daw ay nagpapadala ng isang mensahe at nagbabala ito gamit ang kanyang mentally transmitted. Kailangan daw tapusin nito ang laban ng mabilis hanggat maaari, at kung hindi daw ay malalantad siya. Sinabihan nito ang kanyang mga insect na isa daw sa kanila ay pasabugan ang kanyang sarili, at ang mga iba daw ay sirain ng life jade, at mag-transform ang iba sa poison. Agad naman lumabas ang isang spider at ginamit nito ang self-destruction. At nagdulot ito ng malakas na pagsabog, at nagkalat din ng poison sa labas ng barrier at unti-unti itong nalusak. Subalit nang hihina naman si Luo Sandaw matapos nitong gamitin ang kanyang shield, at agad naman lumapit si Mo Hangkyo para alalayan siya. Ngunit ilang sandali lamang, at tuluyan nang nawala ang makapal na alikabok at makikita natin na wala na ang katawan ng hangal, at tila kamay na lang nito ang natira at pati na rin ang kanyang espada at mga flags matapos ang isang malakas na pagsabog na iyon. Lumapit naman ang ating bida sa hangal at pinulot nito ang espada, at sambit pa nito, isang kamay na lang ang natitira, o nailigtas ba siya ng Space-type Grandmaster? Ang brasong ito ang magsisilbing interes sa ngayon, at babawi na lang daw ito sa principal kapag nagkaroon daw siya ng pagkakataon. Hinagis naman ni Jiang Chen ang espada kay Luo Sandaw. At sabing ito na daw ang kanilang sandata saluhin mo. Agad naman nagpasalamat ito sa ating bida, nagsaad naman si Mo Hangkyo na nakakuha daw sila ng 3 Chindian flags, at umabant na daw siya sa top 10. Nagsaad naman ang ating bida na ang bawat isa sa kanila ay tig-iisa. Subalit tumanggi naman si Sandaw at sapat na daw sa kanya ang nabawi nitong espada. Nagsaad din si Mo Hangkyo at hindi rin daw nito kailangan, at sarkastiko nitong sinabi na, Master, kailangan mo ang lahat ng yan. At gusto daw nitong makita ang ating bida na talunin niya si Jiang Wushuang at makuha nito ang unang pwesto. Subalit nalipat tayo ng eksena. Hinampas ni Vice Commander ang kanyang kamay sa lamisa. Galit na sinabi nito kay Fang Chengyuan, ganito ba daw ang ginagawa niya sa trabaho nito? Bakit hindi daw nito ginamit ang kanyang teleport para puntahan sila sa loob ng barrier sa oras na yun? Sumagot naman si Fang Chengyuan, hindi daw nito kinaya. Masyadong mabangis daw ang poison mist ng ating bida. Ipinadala daw nito ang kanyang mental energy ng paulit-ulit. Nakita daw nito ang anumang bagay, at ito daw ay kinakalawang na, pagkatapos ay nakarinig daw ito ng malakas na pagsabog at ginamit daw nito ang kanyang buong lakas, para daw mag-teleport doon pero huli na daw ang lahat. Subalit idinuro nito si Fang Chengyuan at sabing, paano daw ito posible? Paano daw ito posible? At paano daw na poison ang kanyang mental spirit, itigil daw nito ang pagpapaliwanag ng walang kwenta. Subalit sumigaw naman ang Heavenly Blade King at pinapatahimik nito si Yang Guang, agad naman itong tumigil sa kanyang kahangalan at napasabi na lang ito ng Senior Gu, at napatingin silang dalawa sa Heavenly Blade King. Nagsaad naman si Senior Gu at sarkastiko nitong sinabi sa hangal na si Yang Guang, alam ba daw nito kung bakit lagi siyang na-stuck sa peak ng 5th transfer? Iyan daw ay dahil nagpapabor ito sa makapangyarihan na hindi nito kayang lampasan ang pagsubok ng kanyang konsensya. Kanina daw, noong binanggit daw nito si Zheng Guo, at ang mga kahihinatnan, hindi daw siya mapakali na tumugon, ngayon, at hayaan daw nitong sabihin ito sa kanya, kung maglakas loob daw gawin ito, at maglakas loob daw ang Heavenly Blade King harapin ang mga kahihinatnan, at nagpalabas ito ng nakakatindig balahibong aura. At seryoso ang Heavenly Blade King sa kanyang sinabi, at dagdag pa nito. Sa larangan ng digmaan, kahit na ang ikasyam na paglipat, kahit si Woody daw ay maaaring mamatay, ano ang halaga ng hindi gaanong halaga sa hangal na Xiao Bihan na ito? Nakaramdam naman ng kaba si Yang Guang at ito'y pinagpawisan matapos maramdaman nito ang bigat ng pressure ng pinakawalan ng aura ng kanyang Senior Gu. Ngunit mariin nitong sinabi sa kanyang senior, na isinantabi daw nito si Zheng Guo, sa tabi ng Commander Duans. Subalit tumalikod na din ito matapos marinig ang hangal sa kanyang pagsalita, subalit bago man ito tuluyan na umalis ang Heavenly Blade King, ngunit bago man ito umalis nag-iwan pa ito ng isang salita, iulat daw muna ito sa loob ng kampo, ngunit panatilihing mahigpit na confidential ang impormasyon sa mga tagalabas,
at ang camp entrance test ay magtatapos daw ito bukas ng 6 AM ng umaga, pigilan ang mga natanggal na umalis sa camp kabilang daw si Xiao Bihan. At pupunta daw muna ang Heavenly Blade King sa Jiangnan headquarters. At ilang sandali lamang at tuluyan na nga itong umalis, wala naman nasabi ang dalawa kundi tignan na umalis ang kanilang Senior Gu. Nalipat naman tayo ng eksena, narinig naman ng ibang kalahok ang pag-notice ng tagapagsalita. Ang number 003 na si Xiao Bihan ay na-eliminated. Eliminator, Jiang Chen. Nagulantang naman ang mga ibang player na laki ang kanilang mata at napanganga na lang sila, matapos marinig na si Xiao Bihan na isang sword immortal, ang na-eliminate na ganun lang kadali, at ang nakakagulat daw, siya ay grandson ng isang General Zheng Wu's, nagsaad naman ang isang lalaki na kung hindi ba daw mali, ang kanyang narinig. Sa kabilang banda, natapos din ang dalawang prodigies na mapatay ang isang beast. Subalit nagulantang naman mga ito at hindi sila makapaniwala, matapos marinig na na-eliminate ni Jiang Chen si Xiao Bihan, pinagpawisan mga ito dahil nagawa ng ating bida na matalo ang hangal. Nalipat naman tayo ng eksena at kakatapos lang din na mapatay ni Jiang Wushuang ang isang beast, at ganun din ito matapos niyang marinig na na-eliminate si Xiao Bihan. Nakangiti naman ito, at wikang talagang nakakawili daw ang ating bida. Nalipat naman tayo ng eksena, nagsaad naman ang isang lalaki, Old Gu, para sa mabilis daw nitong pagpasok. May natuklasan ba daw ito na magagandang seedlings? Ang lalaking ito ay isang Commander-in-Chief Guan ng Jiangnan Zone. Ngunit, bago man itong sumagot ay ginamit muna nito ang kanyang Forbidden Barrier, at isang pulang barrier ang bomb alot sa buong base. Kaya mag-ingat daw, mukhang hindi daw ito isang ordinaryong seedlings. Nagsalita naman ang Heavenly Blade King, sinabihan nito ang Commander-in-Chief Duan, marunong daw itong tao at magaling din sa theory, at meron daw itong itatanong sa kanya. Saad nito, ang poison ba ay pwede ba daw nito sirain ang mental spirit? Sumagot naman si Commander-Chief Duan, posible daw ito sa teorya, ngunit ito ay napakahirap paniwalaan. Ngunit ang mental na espiritu ay isang anyo ng enerhiya na binubuo ng diwa ng kaluluwa ng isang tao na sinamahan ng pag-iisip. Para masira ito, dapat na masusukat ang intensity ng lason. Sumagot naman ang Heavenly Blade King at sinabihan nito si Commander-Chief Duan, kung narinig na ba daw nito ang nangyari dati. Agad naman sumagot ito at napahawak sa kanyang mukha, ika nito, na hindi pa daw, ngunit pero may kilala daw itong isang Poison King na nasa ika-4 na transfer pick, at hindi niya magawa. Huwag mong sabihin sa akin na ang isang lubhang nakakatakot na uri ng lason na henyo ay lumitaw sa kampo ng Changzhou, kung talagang nasisira daw nito ang mental na espiritu, iyon ay isang napakalaking sandata. Nagsaad naman si Senior Gu, hindi daw posible na gumawa ng conclusion sa ngayon. Dagdag pa ni Commander-Chief Duan, Senior Gu, mula daw sa sandaling nagkampo siya hanggang sa kampo ng Changzhou, hindi daw ito nagsalita tungkol dito bilang paggalang. Hindi ba daw niya sasabihin sa kanya ang totoo ngayon? Sumagot naman si Senior Gu, Old Duan, sa tingin ba daw nito ay may posibilidad para magkaroon daw ng sariling kamalayan ng lason. Subalit natawa naman si Commander-Chief Duan, sinabihan nito ang Heavenly Blade King, nagpapatawa daw ba siya, paano daw madama ang lason? Maliban kung iyon ay hindi lason. At nagkukunwari lang. Nagulat naman si Senior Gu matapos nito marinig. Dagdag pa ni Commander-Chief Duan. May naisip daw siya, parang naalala daw nito ang mga napanood nito at balibalita daw, na isang uri daw ng sakuna na insekto na tinatawag na Nine Miasma Wings, na maaari daw itong maging poison mist. Ang Nine Miasma Wings daw ay ipinanganak mula sa abyss. Sa isang tiyak na kapanahunan, minsan itong naging sanhi ng apocalypse na sumira daw sa buong mundo. Naging seryoso naman ang mukha ng Heavenly Blade King at sambit pa nito. Ang Nine Miasma Wings ay ang sinaunang kalamidad, subalit napatawa naman ng malakas ang Commander-Chief Duan sa naging reaksyon ni Senior Gu, at dagdag pa nito, ang ganitong uri ng sakuna daw na insekto ay maaaring nawala na, at imposibleng umiral pa daw ito ngayon. At tila napahiya naman si Senior Gu, dahil pinagtawanan lamang siya nito. Agad naman itong tumalikod, at sambit pa nito, gaya daw ng inaasahan ng Commander-in-Chief na si Duan, maaari daw nitong ipaliwanag ang lahat ng natural. Naliwanagan daw ito ngayon, at aalis na daw siya at maraming trabaho pa daw ang kanyang gagawin, kaya nagpaalam nang umalis ang Heavenly Blade King.
subalit pinapatigil naman ito ng Commander-in-Chief na si Duan. Saad nito? Hindi sinabi sa akin ang tungkol sa mga seedlings na may potensyal. Ano ba, itong matandang ito, ang tanga niya talaga, subalit napunta naman si Old Gu sa kanyang Sea of Consciousness, at hindi pa rin ito maalis sa kanyang isipan ang mga kanyang narinig. Napasabi na lang ito sa pangalan ng ating bida, isang divine rank growth lang sa lahat ng bagay ay sapat na para mapangunahan daw ito sa hunting list. At gayunpaman, nagtataglay pa daw rin ng ipinagbabawal na kapangyarihan na ito ay magpapapugot sa kanyang ulo sa Daxia, at dagdag pa nito, Jigang, ang alagad daw nitong aso na laging nagdudulot daw ng problema sa kanyang master at binibigyan daw nito o ng malaking problema at sakit ng ulo. At naalala nito ang mga sinabi sa kanya ni Commander Jigang. Master, meron daw itong walang kapantay na panla, hindi pa daw siya matured, tsaka, na-offend niya dati ang Xiao family. Sana maaligan daw siya ni Master Gu sa loob ng Chanzhou Camp. Siyempre kung tatanggapin siya ni Master bilang kanyang disciple mas mabuti pa daw yun. Ang bastardong daw yun, hiniling pa daw sa kanya na bantayan nito ang ating bida, pero sa totoo lang daw ay gusto lang natakpan siya, kalimutan na lang daw nito, ngunit napaisip naman si Senior Gu. Paano daw kung forbidden power ito? Ang isang talam ay maaaring magkatay at magprotekta, ang mabuti at masama ay naninirahan sa iisang puso. Bumalik na nga si Commander-in-Chief Duan sa kanyang kamalayan. Sambit pa nito, katulad daw ng sinabi nito na tatanggap siya ng isang disipulo, ay paprotektahan na lang daw nito ang ating bida. Ang isang kalamidad ay hindi dapat maliitin, para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan hahayaan daw munang kumpirmahin ito ni Hong Yao, para mas ligtas daw ito, at nagpadala ito ng mensahe kay Hong Yao, kailangan daw nitong pumunta sa mga ruins, at imbestigahan ang 9 Years Wings, ito ay may kinalaman daw sa kanyang junior, kaya maging maingat daw ito. Agad naman nakabalik ang Heavenly Blade King sa Chanzhou Camp. Sinabihan nito si Yang Guang, kumusta daw ang pagsubok sa pagpasok sa kampo, agad naman itong sumagot si Yang Guang at malapit na daw ang pagtatapos nito. Ang mga ordinaryong henyo ay lahat ay nakikipaglaban upang makuha ang mga bandila ng pagsulong, habang ang nangungunang mga henyo, siyam na mabangis na hayop ang pinakawalan at isa na lang daw ang natitira. Nalipat naman tayo ng eksena. Makikita naman natin na kakatapos lang nilang patayin ang ferocious beast sila Wanyao City, Lei Zi, Wudang Liu Jiz. Sa kabilang banda, sila Tang Yeng naman at si Bai Feng, magkasama din nilang pinatay ang isang pangalawang ferocious beast. Nalipat din tayo kay Jiang Wushuang na pinatay lang nito ang tatlong ferocious beast na siya lang mag-isa, at ito ay paalis na at patungo na ito sa kinaroroonan nila Jiang Chen. Subalit nagtanong naman ang Heavenly Blade King, kung ilan na daw ang napatay ni Jiang Chen na ferocious beast. Sumagot naman si Vice Commander Yang Guang, na may 2 na daw itong napatay. At dagdag pa nito, kakalabas pa lang daw nila ang 9th beast, sa kanilang kinakatayuan, nagpakita na nga ito sa kanila Jiang Chen, at ito'y isang malaking spider. Natuwa naman ang ating bida ang paglabas ng ganitong 9th beast, agad naman itong nilabas ang kanyang poison mist at sabay sabing oras na daw para sila ay kumain. Nag-release ng napakaraming poison mist ang ating bida na punang atake nito sa 9th beast, kasama din si Xiao Jio na umatake at nilalamon nito ang lahat ng kanyang madaan na parte ng spider, lumabas ng ilang ulit ang devour value at nakakonsume ito ng sunod-sunod na tig 1,000. Ilang sandali lamang at napatay na ang spider at unti-unti na itong nauubos dahil sa patuloy na nilalamon ng kanyang poison mist. Nag-level up naman si Xiao Jio matapos nitong kumain, dahil sa mga natanggap nitong devour value. Natuwa naman ang ating bida, dahil nakita nito na nag-level up na si Little Nine, subalit sa hindi nila inaasahan biglang lumiwanag ang kanilang harapan na tila may paparating na isang malakas na atake. Ilang saglit lang ay lumitaw na nga ang isang malaking kamao na papunta sa kanila. At nang malapit na itong tumama, ay agad naman pumunta ang 2 sa harapan ng ating bida, agad naman na ginamit ni Luo San daw ang kanyang Earth Internal Shield. Subalit nagsaad si Jiang Chen na pinapaalis nito ang 2 sa kanyang harapan, subalit mas pinili nilang harapin ang atakeng yon. Nagsaad naman si Mo Hangqiu, Master, may isang nilalang ang gusto kang patayin. Ang atake daw na ito ay galing kay Jiang Wushuang. Ilang sandali lamang at tumama na nga ang atake ng hangal. Sa lakas ng impact nito, ay unti-unting nag-crack ang shield ni Luo San daw.
hindi na nga kinaya pa ng shield nito at silang dalawa ni Mo Hangkyo ay tumilapon sa likod, at nagtamo sila ng mga pinsala. At ang ating bida naman ay nakahanda na rin ito para sabayan ang atake ng hangal na si Jiang Wushuang. Pinakawalan na nga ni Jiang Chen ang kanyang poison mist at nagkasalubong na nga ang kanilang atake, at makikita naman natin na nilamon ng poison mist ang binitawang atake ng hangal, ilang sandali lamang ay makikita natin ang resulta na, nanalo ang ating bida sa kanilang salpukan. Sa makapal na alikabok ay lumabas na nga ang hangal at papalapit ito sa ating bida. Sambit pa nito, hindi daw nakakagulat na tawagin ang ating bida ng henyo na poison na demonyo. Sumagot naman si Jiang Chen. Gaya ng inaasahan daw nito ang isang henyo sa ikatlong ranggo sa Dazia, medyo malakas daw ang suntok na yon. Sinabihan nito ang hangal, nandito ba daw para agawin sa kanya ang ferocious beast? Sumagot naman si Jiang Wushuang at ito'y natawa. Ang halimaw na ito ay nilaso na daw niya hanggang sa shell na lang ang natitira, ano pa ba daw ang kanyang nanakawin? Naging seryoso naman ang ating bida, at sinabihan nito ang hangal. Pagkatapos kung ano ang sinusubukan daw nitong gawin, nagsaad naman si Jiang Wushuang at ito'y nakangiti. Huwag daw mag-isip ng mali ang ating bida, ang ideya daw nito ay simple. Curious lang daw ito tungkol sa kanya at gusto daw nitong makita at makilala ang ating bida. Abangan sa susunod nating video ang mga kapana-panabik na eksena ang ating masasaksihan, kaya huwag mong kalimutan na i-like ang ating video, dahil malaking tulong na po sa akin yun mga idol. Kaya kung bago ka lang sa ating channel ay i-click muna ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa susunod nating video. Maraming salamat po.